Apektado sobra ng malala mga kapatid, no? Etong equipment o defense equipment manufacturer ng China mga kapatid, matapos nga na makita ng buong mundo kung ano yung kapabilidad nito sa aktual na labanan, kung saan mga kapatid ay dinurog sila ng India, ng mga kakayanan ng India o ng BrahMos missile ng India. Sabi nga rito mga kapatid sa WION, BrahMos versus PL-15. Yung PL-15 mga kapatid, Chinese made yan, missile gawan China na ginagamit ng Pakistan, ay India rips into the illusion of Chinese military superiority. Diba? Masyado kasing mayabang doon China eh. Unang-una mga tol, minaliit nila, diba? Itong kakayanan ng India. Masyado nila maliit at sinabi nilang malakas daw ang kanilang mga sandata. Pero ang nangyari nga ay hindi na ipagtanggol o hindi na gamit ng maayos ng Pakistan itong mga kagamitan na ito mula sa China. At ang nangibabaw mga kapatid is itong BrahMos missile naman na galing India o gawa mismo ng India. Ito panoorin natin to mula sa WION. Sabi rito sa report mga tol, stock prices of defense equipment manufacturers in China witnessed selling on Tuesday following the ceasefire declared by India and Pakistan. China supplied Pakistan with fighter jets and missiles among other defense capabilities. Umaasa kasi lagi mga kapatid yung Pakistan sa mga kagamitan mula ng China. Ito sabi the sharp drop in stock prices came after these stocks galloped for a few days. In contrast, the stock prices of companies within the Dassault Group from France, the makers of the Rafale fighter jets that India possesses, closed up to 0.9% higher. Tumaas naman yung sa manufacturer na yun. So, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pakistan's misadventure left 2 victims in its wake, its own crumbling economy and China's defense credibility. As Operation Sindoor unfolded, India not only delivered a punishing blow to terror camps and military installations, but also tore through the illusion of Chinese military superiority. Illusion lang. Ganun talaga ang China mga tol delusional illusion ng military superiority nila. Pero eto, katulad na lamang nakikita ninyo rito sa picture Ito yung mga PL-15 air-to-air missile ng China na hindi nagamit. Na hindi napakinabangan ng Pakistan mga kapatid. Here's a report. Palyado. India exposes China's defense mirage. Did Chinese weapons shatter Pak's economy and military ambitions? Pakistan economy is collapsing under the weight of its addiction to Chinese weapons. Nako. It's a dependence that has left its military outgunned and its citizens impoverished. Despite $133 billion as external debt, Islamabad continues to splurge on submarines, fighter jets, and missiles it cannot afford. Tingnan mo balikan natin saglit Chinese missiles flop, diba? Stocks drop, bagsak. Submarines, fighter jets, and missiles it cannot afford. Amid raging protests over electricity shortages and soaring taxes, last week the IMF gave a fresh $1.4 billion loan to Pakistan. Now Pakistan is also waking up to another harsh reality. Its reliance on Chinese weapons isn't paying off. Wala, hindi sulit yung pera nila. Hindi sulit yung bili nilang napakalaking halaga mula sa China para sa kanilang mga missile, mga equipment. Dahil etong napasabak sila sa labanan sa India, mga tol, wala wala Sablay India. Now Pakistan is also waking up to another harsh reality. Its reliance on Chinese weapons isn't paying off. India's air defense systems intercepted most of its Chinese-made weaponry, drones and missiles. हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर
आज तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है. Malakas ang India, mga tol. At walang question dahil nasa top 4 sila ng pinakamalakas na military sa buong mundo, no? Nasa top 4 sila. Ngayon, etong China, malakas din naman sila eh. Kung bibilangin natin yung bilang ng kanilang mga active na sundalo at saka yung image na gusto nilang i-project, no, sa buong mundo. So hindi sila kasali, mga tol, sa labanang to ng Pakistan at India. Pero bakit sila tinatamaan ng malala? Bakit sila sa pool? Bakit sila nadudurog? Kasi nga yung Pakistan Army nga o yung military ng Pakistan is gumagamit o umaasa, mga kapatid, sa mga Chinese-made na weapons katulad na lamang nitong PL-15 at saka yung mga jet, which is dinurog lamang ng India dito sa aktual na labanan na to hanggang sa magdeklara na nga sila ng ceasefire. Diba? Ceasefire agad, ilang araw pa lang ceasefire agad eh. Kumbaga time purse. Na dumurog sa kanila, mga tol, etong hindi masyadong pinapansin na BrahMos missile. Bakit hindi pinapansin? Kasi nga, mga kapatid, kung naaalala ninyo, bumili na rin ng Pilipinas niyan. BrahMos missile, meron na tayo niyan. Wala naman tayong narinig na pag-alma mula sa China, di ba? Ibig sabihin, hindi nila masyadong pinapansin yan, BrahMos missile. Hindi naman sila umalma dyan eh. Unlike nung nag-deploy dito ang Amerika ng Typhoon missile, aba talagang alma sila, mga tol. Sinasabi nilang alisin nyo na agad dyan, di ba? Kasi ganun talaga, ramdam mo yung takot nila na gumagawa na sila ng kung ano-anong pambabaliktad, mga tol. Gumagawa na sila ng kwento. Kasi takot na takot talaga sila dun sa Typhoon missile. Di ba? Meron pa yung iba pang F-16, di ba? Nagpaplano pa lang ang Pilipinas na bumili ng F-16 dahil inaprubahan tayo ng Amerika makabili nun. Umaalma na agad sila, hindi pa nga tayo bumibili, plano pa lang, umaalma na sila eh. Pero tignan mo, nung nagkaroon tayo ng BrahMos missile, wala kang maririnig sa kanila kasi nga, di nila masyadong pinapansin yan. O ngayon, nasubukan sa aktual, nagkatapatan, Chinese-made weapon versus India's-made weapon. Ayun, dinurog ng BrahMos missile yung kanilang mga sandata, mga tol. So dito, bumagsak ngayon, stock ng mga Chinese-made weapon, mga tol. Nakita ng buong mundo na wala naman palang bilang tong mga to eh. Diba? Kaya nga sabi rito sa title, India rips into the illusion of Chinese military superiority. Not just Islamabad, even Beijing is feeling the heat of Operation Sindoor. Diba? Pati sila nararamdaman nila na Operation Sindoor batters Beijing's image. Oh. Diba? Tinamaan ng matindi. Batters Beijing's image. Oh, 'di ba? Sapul sila ng malala. Chinese defense stocks initially surged on speculation of increased demand. Nag-decline agad. A sudden downturn followed after the ceasefire announcement, leading to sharp declines across companies. Grabe, nag-decline. Sino ba namang o-order pa ulit niyan? 'Di ba? Sino pa lalo na yung mga bansa ngayon, nakakita sila ng mga bansa naglalaban-laban, kailangan mag-ready na rin tayo. Order tayo sa China, mura lang doon. Sino pang o-order niyan? Kung pagdating naman pala ng oras na gagamitin mo na, hindi mo rin mapapakinabangan. These firms are heavily exposed to Pakistan that imported 82% of its defense equipment from China between 2019 and 2023. Grabe 2019 from 2023, 82% ng mga weapon nila from China. 2009 to 2012, 51% from China. Main imports, J-10C fighter jets, electronics naval vessels, mga yan from China. A sharp rise from 51% in the previous decade. China's military-industrial complex took a direct hit from India's Operation Sindoor. Diba? Talawatin namaan ng India no? Doon sa Operation Sindoor nila, kumbaga hitting two birds in one stone, kumbaga ang nangyari. Tinamaan na ngayon Pakistan, tinamaan pa yung China. During Operation Sindoor, India's BrahMos missiles and precision-guided bombs reduced Pakistan's Chinese-made HQ-9 radar to rubble.
India's air defense systems, on the other hand, repelled every attack, while Pakistan's PL-15 missiles missed targets and crashed as duds. Wank, wank, wank. Indian defense stocks surged after Prime Minister Narendra Modi hailed Operation Sindoor and reiterated India's commitment to military self-reliance. Prime Minister Modi declared that India must dominate new age warfare through indigenous innovation. India's defense exports have witnessed a 34-fold increase in the last decade. Bureau Report, WION, World is One. Alright, so yun na nga mga kapatid ang nangyari, no? Dahil dito sa nangyaring gera ng India at saka ng Pakistan. Sabi ko nga kanina, hitting two birds in one stone, no? Na-expose ng India itong ilusyon ng China na malakas sila mga tol. Bilang ng sundalo, sige sabihin nila marami sila pero hindi naman kasi tao sa tao na labanan ngayon eh. Pagalingan na ngayon yan na sandata. Patindihan na sandata. But then again, sabi nga sa kasabihan, nasa Indian yan, wala sa pana. Well, speaking of Indian, eto na nga Ang tindi ng India mga tol dahil dun sa BrahMos missile nila, di ba? Gawa nila mismo yan. Gawa nila mismo yun mga tol. At dito nga ipinakita nila na mas malakas pa rin talaga yung mga weapon nila kaysa rito sa mga Chinese made. Kaya tingnan nyo, hindi pa rin magawang atakihin ng China etong Taiwan. Baka sa Taiwan pa lang wala na sila eh. Mas lalaban pa yung Amerika dyan, di ba? Maikisali pa Amerika dyan. Amerika, subok na mga sandata niya dahil matagal na lumalaban niya sa mga aktual na labanan eh. Yun nga yung sinasabi natin matagal na. Pwede nilang ipakita, pwede nilang iparada, pwede nilang i-flex yung kanilang puwersa. Pero pagdating niyan sa aktual, doon tayo magkakasukatan. Gaano ba kayo katibay? Gaano ba kayo kalakas? Diba? Anyway, bilang mga tao sa daigdig mga kapatid, ano ang masasabi ninyo rito? Then again, wala tayong sinusuportahan sa mga bansang to. Hindi natin nais magkaroon ng gera, hindi natin nais itong mga nangyayaring labanan na yan. Wala pa rin makakatalo sa kapayapaan. Pinopromote pa rin natin kapayapaan. Ang topic natin dito mga tol is sino ba ang mas mahimalakas na sandata? At dito nga nakita na illusion lang yung Chinese military superiority nila. At yan na inilantad o inexpose ng India. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.